Eto, sa saligang batas. Yung diputa, wala ka nung ganit diputa ka mo sa mga Grabe sana hindi tayo mayari. Puro marites, puro chismis, puro bilaksing iloy. Yun. Paano nga paglabag sa saligang batas? ang pagtago mo sa iyong asawa na palakad Yun, utas. na ng rape sa bilaksing iloy mga asawa ko'y luwistro. Ang pagtago mo sa asawa mo ay paglabag bilaksing iloy sa konstitusyon ng Pilipinas. Ang taas ng energy. Ang pagsinungaling mo sa mga tao sa Pilipinas ay isang paglabag bilaksing iloy. Hindi lang sa 10 Commandments ng Panginoon at ni Moses. Paglabag na rin bilaksing iloy sa konstitusyon ng Pilipinas. Yun. Ang paglagay nyo ng akusasyon na wala naman sa sapat na ebidensya ay isang paglabag sa moralidad bilaksing iloy sa mga Pilipino. Hindi ko alam kung Eto po, tingnan natin yung mga reaksyon ng mga taga-Luis pag nakikita sa kongreso. Alam mo yung forma-forma mo, pero hindi ka mabayad sa utang mo. Si ano to, si Miss A. Matamahiya ka naman. Diba? Kaya mo din masyado si Sarah kasi wala kang planong bayaran yung utang mo sa asawa niya. Kapal na mukha na may utang. Nagaganda kang kamukha ka namang tulyang bilasa. Parang titing dinabiligan. Alo. Putang ina to. Grabe. Alam niyo ba, gusto nitong si Luis to. Si Sarah daw mismo ang pupunta sa kongreso. Tigas na mukha ni Luis to, no? Ayan tuloy. Sunog. Sunog na sunog. Nakalimutan mo, diba? Ikaw mismo ang nagkwento sa amin. Yung wanted mong asawa pagkatapos makasa, itinago mo. Hindi mo rin siya pinaharap sa complainant niya. Hindi mo rin siya pinaharap sa korte para depensa ng sarili niya. Bagkus, itinago mo yung wanted sa batas mong asawa. Kaya wag kang umarte-arte na akala mo naman hindi namin alam yung katarantado ang ginawa mo, tartada. Kung maka-arte kayo, akala mo naman may ebidensya kang hawak, yung pala wala. Ayan, di ba? Ang taas-taas ng energy. Ano to trending to si Eloy Burgis. Siya talaga yung umaatake ngayon sa mga sa lahat ng mga sabi nga niya nakausap na kasi niya si VP Sara, sabi niya, talagang love na love niya yung mga Duterte kasi sinasabi niya lagi na dahil kay PRRD, hindi ako nakulong, parang ganon. Kaya siya daw ay behave na ngayon. Kaya sabi niya, hanggang sa huli, talagang ipagtatanggol doon niya si BP Sara. At saka nung nakita na sila sa video call ni BP Sara, talagang sabi niya mamatay-matay daw siya sa tuwa, sa excite. Kasi nga, naka-video call niya si BP Sara, tapos nakita niya, napakasimple, sabi niya, napakaganda. Nahiya nga daw siya na siya may suot ng mga alahas, kung ano-anong suot niya, samantalang napakasimple daw nung ni BP Sara. Tapos ayan nga, kaya lahat talagang nakaabang siya. Nakaabang talaga siya sa lahat ng bibira kay BP Sara kasi nga sabi niya, ay kahit hanggang huli talagang siya, Duterte talaga siya. At ganun din to si ito naman si Miss A. Nakakatuwa rin to kasi nga kung mura-murahin din ito mga taong to. Sinasabi, ito dati kasi, tahimik pa lang siya dati kasi nga, yun, BBM Sara din to, at saka gusto rin niya si BBM before. Tapos nung makita niya na parang totoo yung mga sinasabi ni Maharlika, ayun, nag-out na rin siya, talagang nakita rin, minumura na rin talaga niya ngayon si BBM. At talagang, sabi niya, dapat noon pa raw siya nagsalita na ipinagtanggol niya si BP Sara, diba? Makikita mo naman kasi talaga na, kung nasusubaybayan mo kung ano yung ginawa ng mga Duterte at yung ginagawa ngayon ni Marcos Jr., talaga namang kung hindi ka nababayaran or hindi ka nakikinabang dito sa mga bangag na to, hindi ka talaga kakampi sa kanila. Yun lang yun eh. Kaya tingnan natin, eto pa, nakakatawa ka. Ang kapal kasi ng pagmumukha ni Luis Tro, diba? Paglabag sa saligang batas! Yung diputa! Wala ka nung ganit diputa ka mo sa mga Grabe no, ayos lang sila magbura kasi iba yung salita nila eh. Puro marites, puro chismis, puro bilaksing iloy! Yun. Kagagan isang bilaksing iloy kagidya, Jerbel! Jerbel Kaplo! Grabe, ganyan talaga siya sa live niya. Bakit naman sa inyo diputa, yaho? Normal na yan. Hindi pag-arap sa proseso ay maaaring ituring na patuloy na paglabag sa saligang batas bilaksing iloy. Paano nga paglabag na sa saligang batas? Ang pagtago mo sa iyong asawa Oo nga, diba? Tapos gaganyan ka ngayon. Ang bilaksing iloy mo nga asawa ko'y luwistro. Ang pagtago mo sa asawa mo ay paglabag bilaksing iloy sa konstitusyon. Yes, yun talaga ang labag. Attorney pa na. Kasi panali attorney. Sa mga tao sa Pilipinas ay isang paglabag bilaksing iloy. Hindi lang sa 10 Commandments ng Panginoon at ng Moses. Paglabag na rin bilaksing iloy sa konstitusyon ng Pilipinas. True. Ang paglagay nyo ng akusasyon na wala naman sa sapat na Yes, ebidensya. true. Diba? Totoo ano Ay yung isang sinasabi paglabag niya sa eh. moralidad bilaksing iloy sa mga Pilipino.
Talagang nilalabas niya. Ang iyong muka, bilang si Iloy ay paglabag na linyo di puta sa moralidad ng mga Pilipino at paglabag sa kautusan ng Malilakso. O, pati Manila. Sabi, ang mga pagmumukha ng parehas mga tarser, ang bilat sing Iloy ka, doon kayo sa susang gago nga si Cookie nga si Ridon. Si Rendon, no? Pasuat ng inyong Si mga Cookie, mukha dyan grabe. sa impeachment trial nga inutil. A waste of money of the fucking taxpayer Yes, of the totoo. Philippines. Nag-aaksaya Ay, isang ng pera. paglabag na kautusan ng Malilakso. Wanted na kayo sa Manilakso, tinatawag na kayo doon. Kulang ang bilang sa tarsier ngayon, bilat sing Iloy kag na mga Cookie. Anong ginagawa niyo dyan sa impeachment? Hindi kayo invited. Tangin na to si Luistro. Hindi ko alam kung Ayan, matatawa ko o mabubwisit sa pagmumukha nito pag nakikita sa kongreso. Alam mo yung forma-forma mo? Pero hindi Yes. ka mabayad sa utang mo. Kapal ng mukha. Puta, mahiya ka naman. Di ba? Kaya mo dinidin masyado si Sarah kasi wala kang planong bayaran yung utang mo sa Yes, asawa niya. grabe, ano. Putang ina ka, nagaganda-ganda ang tamaan mo, tulyang bilasa. Alam mo, parang kang kiting dinabili. O, Ganon. diba? Di sunog ka. Putang ina to. Alam niyo ba, gusto nitong si Luistro, si Sarah daw mismo ang pupunta sa kongreso. Depensa niya Yes. sarili niya, harapin niya complainant, ganun. Eh, putang ina mo, nakalimutan mo, diba? Ikaw mismo ang nagkwento sa amin. Yung wanted mong asawa, pagkatapos makasa, itinago mo. Yes. Hindi mo rin siya Iba pinaharap ang sa tigas ng complainant. pagmumukha mo. Hindi mo rin siya pinaharap sa korte para depensa ng sarili niya. Bagkos, itinago mo yung wanted sa batas mong asawa. Yun. Kaya wag kang umarte-arte na akala mo nang arte hindi kayo namin dito alam sa kung dito. taratado ang ginawa mo, tartada. Tapos ito pa, kung di ba naman talaga nagkadaleche-leche na ang buhay ng mga buhayan to. Ang gusto nila, ilabas ng bangko yung bank account. Grabe, ni Sara no? Duterte. Batas yarn. Grabe, Eh, di ba si i-impeach si Luistro. Sara? Wala pala kayong ebidensya? Babalikan naman kayo niyan. Kaya matakot talaga kayo. Pero pinapa-impeach nyo na? Weh! Putang ina naman. Ganyan ba kayo talaga kanervyos? Ganyan kayo katakot? Yes, Sa 2028, sobrang naging takot. presidente si Sara, alam nyo na may kalalagyan na kayo. Matatapos Yun. lahat ng pagnanakaw na ginagawa nyo. Lahat ng Yari ang ibinibigay mga nyo maleta karya sa mo. pamilya nyo, matatapos din. Putang ina ka. Wala ka palang ebidensya kung magpa-impeach kayo, kung magsalita kayo sa tao. Diba? Kung paniwalaan niyo yung mga Pilipino habang nakikinig Yes. sa inyo na si Sara ay napakasamang opisyal ng bayan. Yes, sinisira lang talaga nila Ang si ina ka, Sarah. anong ill-gotten wealth na sinasabi mo? Wala ka palang hawak na ebidensya. Hihingin mo pa lang sa bangko. At ang masama nito, kapag hindi ibinigay ng bangko, yung Yes. hinihingi nyo, isa-set Gigipitin. in contempt nyo sila. What the? I mean, bakit? Power tripping kayo. Yes. Putang ina, anong Sobrang karapatan abuso niyo sa magpa-set in kapangyarihan. contempt? Hindi naman kayo talaga ang korte. Hindi naman in aid of legislation ang ginagawa nyo para mag-cite in contempt. Wala, para kayo. sa sarili nila yan. Ini-impeach nyo si Vice President na binoto lang naman ng 32 million mahigit na Pilipino. Putang ina kayo. Maka-arte kayo. Akala mo naman may ebidensya kang hawak, yung pala wala. Masyado kang spoiled. Pag hindi ka nasunod, papakulong nyo. Tarantado, Yes. siguraduhin mo muna na maganda ka bago ka mag-tratinila. Tarantada. Kagigis tong mukha nito. Maligo ka nga. So, ayan na nga, di ba? Nakakatuwa kasing, nakakatuwa pakinggan. Mahilig kasi rin ako manood ng mga, kahit nga yung mga survey sa kalye, yung mga nag-share ng mga, nila, ng mga saloobin nila, kung ano ba, bakit si Sarah, or kung sino man yung gusto nilang iboto sa 2028. Ang dami kasing ganyan. Yung iba nga, naiiyak, yung iba nagmumura. Kasi nga, yun yung nasa loob nila na talagang punong-puno na sila dito sa gobyernong to. Kaya, dati nga, dun sa nawala natin na YouTube channel, kinukuha ko talaga yung lahat ng mga, halimbawa, may issue na ganito. Pinipilit ko na makuha lahat ng mga reaction ng mga ordinaryong tao. Yun yung kinukompile ko dati. Yun yung ginagawa kong video dati. Kaso nawala nga yung channel natin na yun. Kaya yan, natuwa talaga ako pag, alam nyo kasi, ano kasi ito mga ordinaryong tao lang tayo na parang nagsasabi ng saloobin natin para makita rin ng ibang mga tao na totoo pala yung mga sinasabi nito, may mga ganito palang nagsasalita na talagang hindi sila natatakot kasi nga totoo yung paninindigan nila at talagang nakikita nila na mali na yung ginagawa kay BP Sara at maling-mali yung ginagawa na to ni Luistro. Itong Luistro na to napakapal talaga ng pagmumuka. Sobra, samantalang kalat yung video niya na talagang yung tinago niya yung asawa niya, di ba? Napakasama ng ginawa, no? Tapos ngayon,
may ganyan kayo kumakaasta kay BP Sara na gusto nyo haharapin kayo kahit na hindi naman required na humarap siya. Tapos sasabihin nyo, labag sa saligang patas. Yung mga ginagawa na yun yung labag sa saligang patas. At saka itong mga taong to, yan, sila Redon. Basta, akala nila sila sobra-sobra na yung power talaga. Hindi nila iniisip na matatapos din yun. Sa bagay, kaya nga sila nagkakaganyan, nagkakandara pa na maitumba si BP Sara kasi nga, mananagot sila. At saka matatapos din talaga matatapos din sila sa pwesto na yan. Saka, sinisigurado kasi talaga ni BP Sara na pag siya ay nakaupo, mananagot lahat ng mga to. Hindi makakalimutan yan si Luistro, tapos may utang. Alam mo, yung isipin mo pa lang na anong klaseng tao to si Luistro, may utang ka. Sana binayaran mo muna bago mo binire. Kasi nakakahiya yun, di ba? May utang ka sa akin, tapos gaganyanin mo. Kapal naman ang pagmumukha mo, di ba? Di ba? Parang hiya na lang, mahiya na lang. Or bayaran mo muna yung utang mo. Ganun yun. Parang gagawin niya yan kasi ayaw niyong bayaran yung utang niya, di ba? Yun yung sinasabi. Saka, yun nga, wala naman kayo talagang ebidensya kay BP Sara. Tapos, kita-kita ng mga tao, yung ginagawa nyo, kahit anong pagtatanggol sa inyo ng mga vlogger na binabayaran ni Tamba at ni Lisa. Yun yung sinasabi lagi, yung dalawang yan. Si Saldico meron din dati, pero parang huminto na yung kay Saldico eh. Siya na ang inaatake ngayon ng mga troll kapag siya yung dun sa time na nagsalita siya. Pag pinost mo yun sa page mo, ayun, puntahan dun yung, alam mo yung pare-parehas na comment. Kitang-kita yan, ang dami nakakaranas niya ng mga page. Lagi din yan sa page ko eh. Yung mga mukha ay mga Korean, tapos mga bagong tapos pare-parehas yun. Yung sinasabi nila, mapapansin mo talaga. Grabe, gumagastos sila sa ganyan, lalo sa page ni Lisa Marcos. Makikita nyo rin yan, yung mga sa kanya naman ay mga papuri. Ganon. Grabe daw, sobrang nakakahiya. So, ayan. Dahil sa ginagawa nyo yan, sa halip na igalang kayo, ganyan na lang kayo bastusin. Dahil hindi naman talaga kayo kagalang-galang eh. Kaya kayo nababastos ng ganyan, namumura ng ganyan, gawa rin sa mga pinagagawa nyo. O, diba? Kung harapan sasabihin sa inyo yun, masasaktan kayo eh. Pero kagagawan nyo rin eh. Alam nyo kasi na mali ang ginagawa. Si Luistro, ano pa naman to? Attorney pa naman to, diba? Kaya yung mga taong sumasagot sa inyo, hindi nyo masisisi kung bakit ganyan kayo tratuhin, di ba? Kaya, sige lang, may katapusan naman yan eh.